Hello! So, kamakailan lang ay merong teacher na nag-trending dahil napagalitan niya yung kanyang mga estudyante live on cam. So, as a teacher, ano ba ang magiging reaction ko? So, is it right to blame the teacher who went live? Is it right to blame her, condemn her, or condone her for berating the students? Or ano ba ang dapat sabihin? Para sa akin, number one, during class hours, hindi po tayo dapat nagla-live. Pero, ayon po kay VP Sara, hindi daw pala alam ni ma'am na naka-live siya. Siguro, napindot niya yung live, tapos hindi niya napansin na naipatuloy pala niya. At siguro, yung kumalat na live video na yon came from the parents of her students o sino pa man. So, ang sabi nga ni Secretary Sara Duterte, hindi papatawa ng anumang parusa si ma'am. Kasi tao lamang si ma'am. At minsan, tayo nadadala din ng ating emosyon. At ang pinakamaganda doon yung advice ni Secretary Sara Duterte sa mga guro na katulad ko, na kapag we have already exhausted all our patients, lumabas muna ng classroom. Hindi ibig sabihin, iwan yung mga bata. Lumabas lang sa classroom. Siguro dyan sa lobby, tapos hinga ng malalim, tapos kapag kalma na, balik na ulit. Kasi sa totoo lang, hindi po madali ang maging guro sa panahon na ito. Yung video na yon has a message to everyone concerned. Isa, yan ay mensahe. Unang-una, mensahe yan sa mga estudyante. Hindi ko sinasabi na lahat ng mga estudyante ay pasaway. Pero marami po ang pasaway. Minsan, kahit ano pong gawin natin na unawa sa mga estudyante, talaga pong napuputol po yung ating pagpapasensya at pagtitimpi. Yun na yun. So, personally, hindi ako yung magalitin na teacher. Kahit itanong ninyo sa aking mga estudyante, miminsan lang ako nagagalit talaga. So I do not get angry for no reason at all. Palaging may malalim yan na dahilan. Sana naman po, tayong mga estudyante o kayong mga estudyante, isipin ninyo pagpasok ninyo sa paaralan kung ano ang pakay ninyo kung bakit kayo nandyan. Isipin ninyo palagi na dala-dala ninyo ang mga pangarap ng inyong mga magulang para sa inyo. So kung wala man kayong pangarap para sa inyong mga sarili, huwag po ninyong idamay ang inyong mga guro dahil naghahanap buhay po yan sila para sa kanilang mga pamilya. Siguro naman hindi po ninyo ikakatuwa kung isa sa mga guro ninyo ay natatanggalan ng lisensya dahil sa inyong pagiging abusive. Masasabi ba natin abusive sa klase? So, but then, hindi naman siguro, in my years of teaching, kahit nakikita ko, napapansin ko, na malaki na nga yung pagbabago ng ating mga kabataan. Hindi ko pa din naman nakikita yung dahilan na magtalak ng ganon ng live sa social media. So I still find ways and means to deal with my students in a productive way. Kasi ako personally, hindi ako naniniwala that verbal abuse is discipline. So anything that diminishes the worth of a person is not discipline. Kasi dumaan ako dyan. Lumaki ako sa verbal abuse. Ang dami kong naririnig na masasakit na salita mula sa magulang ko, mula sa mga guro ko dati. And although some of them challenged me to become better, nag-iwan sila ng sugat dito sa aking puso. So masasabi ko lang, hindi mabuti. Hindi maganda. Kahit pa sabihin natin na maganda yung pakay natin sa ginagawa natin na papagalitan natin sila. Minsan pinipersonal na nga natin sila. Hindi pa rin magandang epekto. Siguro epektibo sa isa o dalawa, pero yung karamihan po sa atin, karamihan po sa ating mga tao, meron pong naiiwan na bakas, sugat dito sa ating puso na hindi po madaling maghilom kapag po tayo ay nakakarinig ng masamang salita. Pangalawa, this is a lesson, that video was a lesson for the parents.
disiplinahin po ninyo ang inyong mga anak sa inyong mga tahanan. Dahil hindi po kami mahihirapan na mga guro na magdisiplina sa paaralan kung yung mga anak ninyo, pinapupunta ninyo dito sa paaralan na disiplinado na. Yung alam na nila yung kanilang gagawin, alam na nila yung kanilang mga responsibilidad. Yun bang, marunong silang gumalang sa kahit na sino, kahit na hindi sa aming mga guro, kahit na sa their classmates, everyone within their circle or outside of their circle, dapat tinuturuan natin sila. Yung values kasi na nadadala ng mga bata dito sa paaralan, hindi po yan galing sa aming mga teachers. Contrary to what most parents say. Yan bang kapag yun bang yung anak ninyo ay nagpapasaway, sasabihin nyo, yan ba tinuturo ni teacher sa school? Excuse me po, mother and father. Yung attitude po ng mga anak ninyo, hindi po yan galing sa amin, hindi po kami magkadugo. Kayo po ang pinanggalingan yan. Kaya kapag yung mga anak ninyo ay nagpasaway, saan man, sa inyo, sa inyong bahay, sa paaralan, o sa lipunan, saan mang bahagi yan ng lungsod o na barangay na kanilang kinabibilangan, tanungin po ninyo ang inyong mga sarili kung paano ninyo pinalaki ang inyong mga anak. Huwag po ninyong isisi sa kung sino man ang nakapansin sa hindi magandang ugali na inyong mga anak. Pangatlo, yung viral video na yon ay leksyon sa aming mga guro na unang-una, hindi tayo dapat nag-live sa oras ng trabaho. Pangalawa, kahit anong mangyari, isipin po natin na tayo ay naghahanap buhay lamang at konting-kunti lang sa ngayon ang ating mali. Tayo, yung mata ng mga tao ay nasa atin po. Ang dami po dyan na naghihintay na matisod tayo ng konti at patatanggalan tayo ng lisensya. Alam kong maraming mga parents na merong mga GC, lalong-lalo na sa elementary, yung overprotective sila masyado sa kanilang mga anak. Sa GC na yan, yung mga parents na yan, yung topic nila ay yung mga teacher ng kanilang mga anak. So tayo mga teacher, we have to be very careful about what we say, what we do in class. Kapag tayo ay nagagalit, hinga ng malalim, labas sa classroom, huminga tayo ng malalim, bumuntong hininga tayo doon sa labas. Saka, palaging itanim dito sa isip na itong ginagawa natin para unang-una para sa pamilya natin. Lalo na kung tayo yung breadwinner ng pamilya. Paano na yung pamilya natin kung mawawalan tayo ng trabaho? Aminin man natin o hindi, madali lang sabihin na dali nating gusto nating mag-apply doon sa ibang bansa, gusto nating mag-apply sa ibang agency, but reality is mahirap po maghanap ng trabaho sa panahon na ito. Pang-apat, that viral video was a message to everyone in society. Lahat ng tao nakapanood noon. It may be a cry for help. Siguro, nagpapakita lang si ma'am ng katotohanan sa loob ng classroom. Dahil minsan, napakarami po talagang mga bata na pasaway. So, the kind of students that we have today are no longer the kind of students that I knew when I started teaching 20 years ago. But then, ganyan talaga ang buhay. Ang daming nagbabago at dapat din tayo na mag-evolve kasama dyan sa pagbabago na yan. So, sana po, magkaintindihan na lang po tayo lahat. Students, parents, teachers, community, hindi po natin nag-guide ng maayos ang bata kung sa pamilya lang. So magtulungan po tayo. Katuwang kami ng pamilya, katuwang kami ng mga magulang. So sana po, kung anong mali na inyong mga anak, approachin niyo muna ang guro, tapos tanungin niyo kung ano ang magagawa niyo, may tutulong ninyo, pagtulungan po natin.